Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya? At napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At initiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, eto bro ha. Ayon sa Gawa 16 hanggang 18, sang-ayon ba kayo na si Apostol Pablo ay nagpalayas ng demonyo? Yes or no? Tuloy-tuloy yung pagmimilagro at nagagawa nyo yon. Hindi nga milagro yon. Ministry yun eh. Hindi milagro yon, ministry yon. SL. Sa Gawa 16, versikulo 16 hanggang 18. Sang-ayon ka ba na si Apostol Pablo nagpalayas ng demonyo? Yes or no? Huwag mo nang sagutin, i-mute mo yan. Hindi marinig. Kapatid na Romel. Nagpapamute na si Brother Larry. Sige na. Kapatid na Romel. Sa programa nila, ang galing nila mag-mute. Pagka hindi ka nagustuhan. Ang galing mag-mute. Kala mo, bro, tama naman yung mga sagot. Pakisagot bro. Naman. Ayon pero sa tinatanong ko si Jundo Alabado. Nakamute ako ulit. Kung anong papel ni Kristo sa bagong tipan. Bro, wag mong iliko, bro. Bro, si Kristo daw ang bagong tipan. Bro, wag mong iliko, bro, sa ibang issue. Sige na. Strawman. Bro, strawman fallacy yan. Bro, bro, strawman fallacy yan. Bro, strawman fallacy yan. Tama yung bro, Larry Silva, strawman fallacy ang ginagawa mo. Ako'y naparito para tanungin si SLTV sa ginamit niyang Hebreo 6:2. Tanong, SLTV, yung mga nakasulat ba sa Hebreo 6:2 ay ipinapatigil ba ni Apostol Pablo o hindi? Kanina Jared ay Jando, kung nanindigan ka ba na si Pablo ay nangaral ng exorcism? Ano ba naman yung tanong na yan? Bro, eto ang paninindigan ko. Eto panindigan ko ha. Si Apostol Pablo ay nagpapalayas ng demonyo. Yon ang paninindigan ko. Sangayon ka ba doon? Alam mo kapatid, kung mabasa ko na si Pablo ay itinigil niya yan. Sinabi niya, tinigil niya yan? Sige, basahin mo. Itinigil ko na ang pagpapalayas ng demonyo. Basa. Okay. Wow. Sige. Kung gusto mong may mabasa na gano'n, gumawa ka ng sarili mong bersyon. Ayun. Ayun. Pero mo, gumagawa ka ng sige na. SL, basahin mo. Na sinabi ni Pablo, kino-confirm ni Pablo. Sino ba yung na tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo. Basa. Sino ba yung nagsasalita? Basa! Tagalaman eh. Si Lucifer, kukuhanin na kita lang. Basa na, SL. Saan mo nabasa na kino-confirm ni Apostol Pablo na tinigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo? Saan mo nabasa yun? Tunto por tunto. Ay, wala na. Wala, puro na patutsada ang mga ito. Ano ba naman to? SLTV, yan ba ang programa mo?
Ang pangit naman! Wala kang binatbat sa punto por punto. Ako'y naparito para tanungin ka punto por punto. Sagutin mo, wag ka magpakampi sa dalawang yan. Ingay-ingay eh. Matibay na ebidensya. Ano matibay na ebidensya? Ebidensya. Mas malakas yung ano mo, mas malakas yung ingay mo. Ha? Mas Siya- malakas mas yung sinadya ingay na- ng ano mo. Brother Isel, yung bunganga mo, mas masakit sa tenga. Alam mo bro, Isel, sinasadya ni Jundo na mas malakas yung ingay para yung Yan, ba't di ka maglabas ng mo? Sino ito? Sino itong nagkikiusap sa atin? Bro, wag mo munang ibaling sa iba. Ako wala munang rin bayag harapin yan. mo Wala rin SLTV. bayag yan. Bro, Yung, wag mo yung munang PTV, ibaling sa wala rin iba. Ako munang harapin mo SLTV. wala rin bayagin. Ayaw mo pakita eh. Dapat tayong dalawa ang maglaban dito, walang Pero iba. bang nagyayabang ilang beses daw. Ay, ilang beses ko nang binutata. Si Larry Silva. Gusto mo ibigay ko sa'yo, Larry Silva, yung link? Sendan mo ko ng message mo, bigay ko sa'yo ang link. Pakita natin na butata ka. Iba naman to. Ano? Hindi na ako marinig. Ano, nasa programa mo kaysa yung salita mo. Hindi ka namin maririnig. Bro, Isel, ang pinakamaganda kasi eto, meron kayo hindi naman nakakaintindi taga-mute, sa oh. Si Almasora, nagmumute si Almasora. out mo na lang yan. Out mo na lang yan. Sayang yung ano mo Hindi dyan. ka naman maririnig eh. Hindi naririnig. Ang lakas nga ng boses ko rito eh. Nagpapalayas na. Ang lakas ng boses ko, hindi marinig. Kunwari pa to. Kabugok, kahit ba Wala akong magkampi kayo naririnig kabugok. tugtog. Wala akong naririnig na tugtog kay Brother Janto. Yung boses mo lang, Hindi Brother Laret Isel. O, Sakit tingnan sa mo rin tenga. ito. Ay, wala kang naririnig. Napakalaki mo palang kasinungalingan mo. Biro Hindi. mo, ang ingay na ngayon pinatutugtog ni Jundo, wala ka pa naririnig. Ano ko, Wala talagang ano. Kunwari pa to. Ganun ka pala kasi. Ay, Kunwari hindi naman ako pa to. magtataka kung sinungaling ka dahil sumasamba ka rin Bro, wag ka nang mga magpatutsada. walang tinig. Bro, wag ka nang walang mata. wag ka nang Hindi magpatutsada, Larry Silva. Kapatid na Romel? Kasi hindi mo ko madadala sa strawman fallacy mo. Wag ka nang magpapatutsada, Larry Silva, kasi hindi mo ko dala sa strawman fallacy mo. SLTV, sagutin mo yung tanong ko. Saang talata kinonfirm ni Apostol Pablo na tinitigil na niya ang magpalayas ng demonyo? Saang talata yun? Kaya nga tinatanong kita. Wag mo akong tanungin, ibigay mo yung talata. Wag mo akong tanungin, ibigay mo ang talata. Sige na, Esel, ibigay mo ang talata. Saang talata yon? Okay, magsalita ka lang, kapatid. Hindi, ibigay mo ang talata. Saang talata mo nabasa na kinonfirm ni Apostol Pablo, tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo? Saang mo nabasa yon? Sagot na! Tatano. Basahin ko, Jando. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ang paghuhukom na walang hanggan. Asan dyan? Wala naman dyan ah. Asan yung sinasabi mo? Asan yung sinasabi mo na sinabi niya, tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo? Yung tanong ko sa iyo, saan mo nabasa yun? Yung mga pagpapatong ng mga kamay. Hindi naman, hindi naman ano yan. Ordination yan, ano ka naman ito? Hindi yan pagpapalayas ng demonyo. Bro, ordination yan. Pinapatuloy pa ba yan? Ordination yan, bro. Ano ka ba naman nun? Ganito,
Bro, Ay, pinapatuloy pa? ordination yan, bro. Hindi naman yan, pagpapasa ng demonyo. Ang tanong ko, saan yung talata na sinabi mo na kinonfirm ni Apostol Pablo na tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo? Huwag kang magbigay sa akin ng talatang hindi tugma sa aking tanong. Pero kung hindi ka naniniwala, Hindi ako naniniwala sa paliwanag mo. Wala sa talata yung paliwanag mo eh. Hindi ako naniniwala sa paliwanag mo. Kasi wala sa talata. Minute na naman ako. Ito ba naman oh? Bro, tanggalin mo nga yung taga-mute mo. Ano ba naman taga-mute mo? kasi yung mga yung nasa maingay yan sa programa mo, mas maingay Sige, pa sige, kaysa yung basahin sa natin, ha? Sige, sige, hindi ko na patutunugin. Sumagot ka na lang na matino. Yan. Ito ha. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Yan. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis. Ano tong aral ng mga paglilinis, SLTV? Tuloy mo. Ano yan? Tuloy mo. Di, sagutin mo na. Ano yan? Di. Bro. Sa mga patay. Ano yung paglilinis na yan, bro? Ano yung paglilinis na tinutukoy dyan? Yung mga aral na paglilinis, tulad yung ginagawa ng mga iba na maglalagay sila ng mga sursunugin. Yan. Hindi, Na yan. bro, anong susunugin? Bro, anong susunugin? Ang sabi sa verse 1, simulain ng aral ni Kristo. Aral ba ni Kristo ang pagsusunog? Tanungin mo kay John Ray. Hindi. Tanong ko sa iyo ba? Aral ba ni Kristo ang pagsusunog? Yan, tanungin mo kay John Ray. Ano, John Ray, ikaw ang tinatanong ko. Aral ba ni Kristo ang pagsusunog? Ganito, Jando, makinig ka. Ganito, kung bakit ko ginamit yan, kasi ang pinapalabas ko na doon sa sinabi ni Kristo, doon sa Mateo chapter 24, na yung mga panlilang ni Satanas o yung mga bulaang propeta ay gagawa sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Kaya ako ginamit yan kasi naniniwala ako na si Pablo ay hindi na niya inulit-ulit na ginawa yung magpapalabas ng sakit. Hindi yan tanong, bro. Hindi yan ang tanong ko. Bro, ikaw ba? Ang tanong ko sa iyo, sabi mo kasi yung paglilinis sa tinutukoy dyan, yung pagsusunog. Kasi, bro, mo ako tinatanong dahil yan ay ginamit ko doon sa, kung bakit ko ginamit yan, pupunta tayo sa ugat kung bakit ko ginamit yan, hindi tayo lalayo doon. Ang dahilan ko kung bakit ko ginamit yan, Jando, dahil naniniwala ako doon ko sa Mateo 24:24 na ang gagawin ng bulaang Kristo, bulaang mangangaral, ay maggagawa sila ng mga milagro tulad ng ginagawa ninyo na akala mo yung milagrong totoo. Pero yan ay panlilang lamang po ni Satanas at kaya ko ginamit yan. Pero ang punto ko, kung bakit ko ginamit yan, naniniwala ako na yung mga alagad ni Kristo na totoo ay ititigil na nila yung gagawa ng mga milagro na ganyan. Yung pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yan ang dahilan kung bakit ko ginamit yan, Jando. Kaya hindi ako naniniwala na nagtuloy-tuloy yung milagro na ginagawa ng mga alagad. Tumigil na yon. Hindi yan ang tanong. Kung naniniwala ka na yung bro, mga milagro na ginagawa ng mga alagad ay naging tuloy-tuloy at kayo ang naging katuparan. Dahil nagpapalabas pa rin kayo ng demonyo, kamo. Sige nga, kapatid na Jando, kung kaya nyo pang magpagaling ng may sakit, pupunta kayo bro, sa mga maraming may sakit. Bro, wait lang muna Kasi yan ang tinitindigan ninyo eh. Bro, wait lang muna ha. Ito muna tayo. Sabi mo kasi, yung paglilinis na tinutukoy sa verse 2 ng Ebreo ay pagsusunog.
Ayon sa verse 1, mga simulaing aral ni Kristo yan. Saan mo nabasa na may aral si Kristo sa pagsusunog? Okay, tanungin mo yan kay John Ray. Pati yun, ikaw tinatanong ko, ano ba naman to? Tanungin mo yan kay John Ray kasi si John Ray, anong sabi niyan? Hindi, Yan ay aral hindi ng si, nasa lumang tipan, hindi aral si yan sa John lumang Ray. tipan, sinusundan ko yan si John Ray. Bro, hindi si John Ray ang tinatanong ko, ikaw. Sabi mo kasi, Kaya nga, sa ibig Ebreo, sabihin, sa kontrahin Istos, mo yung narinig ko kay John Ray na yan ay bro, mga paglilinis na ba't ko kontrahin? Ikaw ang kausap. Sabi dito, kaya tayo'y tumigil na. ganito. Bro, tumahimik ka muna. Kontra mo ba yan? Yan ay narinig ko kay John Ray. Sinasabi Bro, ko ngayon yan dahil narinig ko I sa kanya. don't care. Kaya, Sagutin mo ang aking tanong ayon sa verse 1. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ang tinutukoy dito ay mga simulain ng aral ni Kristo. At yung verse 2, isa doon yung paglilinis. Tinanong kita, ano yan? Sabi mo, yan ay pagsusunog. Tanong, saan mababasa na ang pagsusunog ay simulaing aral ni Kristo? Sagot. narinig ko yan kay John Ray. Wala akong Kaya pakialam sinusundan kung ko si saan mo John Ray. narinig. Bro, wala Yan akong ay pakialam kung saan mo aral narinig. sa lumang tipan. Ibigay mo sa akin ang Ngayon, sagot mo. ibinabalik ko sa iyo. Bro, Ah, huwag mong ibigay kasi, sa akin ang... ano yung sinabi ni pahayag ni John Ray? Bro, huwag kang lumipad sa iba. Ideya mo ang tinatanong ko dito kasi para makita natin kung nakakaunawa ka ba talaga ng Biblia. Kaya nga ko sinabi yan dahil narinig ko O sige, kay John Ray. O sige, huwag mong gamitin si John Ray. Para sa'yo, ano itong paglilinis na ito? Narinig ko nga yan kay John Ray. Huwag mo nga gamitin si John Ray. Ang gusto ko, sagot mo. Para sa iyo, ano itong paglilinis na ito? Yung mga, alam mo kapatid na dyan do, ganito kasi yan eh. Si Kristo, siya yung nangaral para sa kaligtasan ng tao. At yung tao, kapag siya po ay naligtas na o sumunod na sa mga aral ni Kristo, ay yung anuman yung mga simulaing aral na kanyang narinig, dapat siya ay mag-move on. Magpatuloy-tuloy siya, hindi siya mananatili sa palaging paglilinis, palaging pagsisisi doon sa mga simulaing aral ni Kristo, ay hindi siya tumigil doon, hindi siya manatili doon. Dapat siya ay tumigil na at magpatuloy, magpakabanal, tuloy-tuloy, magpatuloy, hindi siya steady dyan. Yan yung gusto kong ipuntos dyan, kapatid na dyan do, na yung aral ni Kristo, na yung mga naunang aral na ating napakinggan para tayo maligtas, dapat huwag kang mag-steady doon, huwag kang manatili doon, na paulit-ulit ka na lang, parang panalangin na paulit-ulit na Aba Ginoong Maria. Pero ang tanong ko kasi bro, ano ang ibig sabihin nitong paglilinis dito? Ano ibig sabihin nito? Yung paglilinis gaya nung yung salita ni Kristo, tulad yung mga bautismo. Okay. Nalinis ka na sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, bro, itigil na ang pagbabautismo. Kasi ang unawa mo dito sa verse 2, ang mga nakasulat dito itigil na. At ang paglilinis, ang unawa mo diyan bautismo. Sa madaling salita, yung iglesia nyo ngayon, hindi na nagbabautismo. Ganun ba? Nagbabautismo, kapatid. O, akala ko ba tinigil na? Sabi mo, ang verse 2, ito yung mga pinapatigil na. Tinanong kita kayo na saan mo nabasa na kinonfirm ni Apostol Pablo na tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo. Ang binigay mo, Hebreo 6:2. Kung bakit ko nagamit yan, dahil doon po sa Matthew 24:24, nagamit ko lang yan doon sa video, no? Nagamit ko yan dahil pinapatigil ni Kristo yung mga, ang pinapalabas kong pinatigil ni Kristo dyan ay yung magpapalabas ng mga demonyo o yung mga dito mo tayo. papagaling ng may Sa sakit. verse 2 muna tayo bro, sa verse 2 bro.
para Yun yung dahilan kung para bakit ko makita ginamit yan. kung talagang nakakaunawa ka ba ng talata ng Biblia. Ang unawa mo kasi sa Hebreo 6 verse 2, pinapatigil na yan yung nasa verse 2. Kasama na diyan yung aral tungkol sa paglilinis. So isa yan sa pinapatigil na, pinapatigil na. Ano yung paglilinis? Sabi mo, bautismo. Therefore, pinapatigil na yung pagbabautismo. Tanong, ba't kayo nagbabautismo kung pinapatigil na pala ang pagbabautismo? Hindi ko sinasabi, pinatigil yan. Yan ay, ibig kong sabihin dyan, ang ibig kong sabihin dyan, kapatid na dyan do, kapag ang simulaing napakinggan mo sa aral ni Kristo, huwag kang manatili doon, dapat magtuloy-tuloy ka sa pagiging Kristiyano. Sa madaling salita. Okay. Itigil mo na yan, huwag ka na manatili dyan. Okay. Sa madaling salita, itong nasa verse 2, hindi ito pinapatigil. Pinapaiwan, kapatid na dyan. Pinapaiwan. Okay. So kayo ba, iniwanan nyo na ba ang aral ng bautismo? Kapag ikaw ay nabautismohan na, iwanan mo na, huwag ka nang paulit-ulit. Hindi ba? Hindi ba? Iniwanan nyo na ba ang aral ng bautismo? Yes or no? Ganito, kapatid na dyan do, iba kasi yung tanong mo Ganito, Anong iba? Ang ibig kong sabihin dyan, kapatid na dyan do, kapag nagbautismo ka na, tapos ka na, huwag ka nang paulit-ulit. Huwag ka nang paulit-ulit. Hindi ka naman siguro tutol dyan Okay. Huwag ka nang paulit-ulit. Okay. Huwag ka nang paulit-ulit. Sa madaling salita, bro. Lumayas ka na dyan. Huwag ka nang paulit-ulit dyan. Sa madaling salita, bro, sa iglesia nyo, hindi na inuulit-ulit ang bautismo. Yes or no? Yung tao na nagbautismo na, hindi na ulit-ulit. Hindi mo ba nauunawaan? Bro, nasa Epeso, bro, isang bautismo, isang pananampalataya. Yun ang sabi doon sa Epeso. Ngayon, so, ang tanong dito, kasi, sabi mo kasi sa verse 2, pinapatigil na yung aral na yan, pinapaiwanan. Okay. At isa sa mga aral dyan, yung bautismo. Ganito, kapag ikaw ay nalinisan na, naging Kristiyano ka na, huwag kang mag-steady dyan. Tumigil ka na dyan, huwag ka na mag-steady. Magpatuloy-tuloy ka. Sa kabanalan, magpatuloy-tuloy ka, huwag kang mag-steady dyan. Tumigil ka na dyan. Okay. Sige. Kung sabihin dyan. Okay, sa verse 2, isa dito sa sa pinapatigil na sabi mo, yung pinapaiwanan yung pagpapatong ng mga kamay. Kapag mayroon bang naordinahan sa inyo na bagong pastor, pinapatungan ba ng kamay sa ulo? Hindi. Hindi. Wala mo papatong ng kamay sa inyo? Wala. Okay. Next question. Itong pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, isa sa ipinapatigil. Ibig sabihin ba, hindi na kayo nagtuturo na ang patay ay muling mabubuhay? Hindi yan ang ibig kong sabihin dyan. Ano ibig sabihin? Ikaw ang nagsabi na ang nasa Hebreo chapter 6 verse 2. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin na tumigil na yung pagpapatong-patong ng kamay, ang ginamit ko dyan, yung pagpatong-patong ng kamay, yung mga paglehen-lehens na ginagawa, kahit pakinggan mo yung video ko, ang ginagawa ng yung mga katulad ninyo, sabi na lang natin, yung magpapatong-patong ng kamay, hindi namin gawain yun, bro. Hindi namin gawain yan. Bro, actually, bro, wala kang alam sa aral namin, bro. Sa aming aral sa Exorcism Ministry, bawal magleha ng hindi pari. Okay? So wala kami diyan, wala kami ng sa mong lehan-lehan, wala kaming ganyan. So dito tayo ngayon, sa kung wala kayong aral na ganon, bakit sinabi ni John Ray doon sa Mateo 28:20 na ituro sa lahat ng mga tao yung exorcism? Mali. Walang sinabi si John Ray na ganon. Walang sinabi si John Ray na ngayon. Binabaloktot mo. Walang sinabi si John Ray na ganun. Eto bro. Dito tayo bro sa bro. Dito tayo sa bro. Bro, dito tayo sa bro. Sabi mo kasi yung nasa Hebreo 6:2. Wait lang. Sabi mo kasi sa Hebreo ano ba naman to? Ano? Ang pinapalabas ko sa talata na yan, ang sinasabi kong
pinapatigil ni Apostol Pablo ay yung mga ginagawa ng mga bulaang mangangaral ngayon na nagpapatong sila ng kamay sa tao at yung sakit at yung demonyo daw ay magpalayas. Hindi kasi ako naniniwala sa mga alagad ni Kristo na ngayon ay kaya pa nila o gawin pa nila, although kaya nila, pero hindi na nila gagawin yung magpagaling ng may sakit na instant gaya ng ginagawa ng mga nakikita natin tulad yung exorcism po ninyo. Pero si John Ray, sabi niya, pinapaturo daw ni Kristo ayon sa Mateo 28:20 na sa lahat ng tao ipinagaganap yung exorcism. Okay, sige. Okay, bro. Ito, bro. Babasahin ko yung ano, bro. Naniniwala si John Ray na sa lahat ng mga tao kayang mag-exorcism. Ito, bro. Babasahin ko tong James 5:14. Sabi sa James 5:14, "Is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord." Tanong, ito ba'y turo at utos sa mga Kristiyano? Yes or no? Hindi po bawal, hindi po bawal. Sagutin mo, bro. Sa mga may sakit. Hindi. Ang tanong ko, bro, ito bang nasa Santiago 5:14, ito ba'y turo? Tama yan. Tama yan. Tama. Tama yan. So, ibig sabihin, pag may nagkakasakit sa inyo, lumapit kayo sa mga pare sa iglesia para magpa-anoint sa kanila using the oil. Bro, Wala kaming ganyan. So, ano nakalagay sa 5:14 mo? James 5:14? Hindi, wala kaming ginagawa. Hindi. Tanungin ko, kung wala kayo nito, sige, wala kayo nito. Sang-ayon ka ba, Esel, na itong nakasulat sa 5:14 ng Santiago ay utos sa mga Kristiyano o tutol ka? Hindi, May bayad ba yan o wala? Tama yan. May bayad ba yan o wala? Ha? May bayad ba yan o wala? Anong bayad? Walang bayad ang anointing of the sick, sakramento yan sa amin. So, pakisagot, bro. Bro, sa amin, bro, ang sakramento hindi pwedeng bayaran kasi sacrilege yan pag binayaran. Yung sacrilege sa amin, mortal sin yun. Bro, tumahimik ka. Meron nga kayong menu. Tumahimik ka. Okay? Ako ang nakakaalam ng aral namin. Sino ba yung maingay dyan? Sinong maingay dyan, Esel? Patahimik mo nga yan kasi hindi tayo makapag-focus sa ating discussion kung may nakikisaw-saw. Naniniwala ako dyan, bro. Ano mo yan, Esel? Ano ba naman to programa mo yan? Diyan makinig ka. Naniniwala ako sa talata na sinasabi mo. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba na ito'y utos sa mga Kristiyano? Yes or no? Oo. Utos. Ginagawa nyo ba ito? Hindi. Ginagawa namin yan, pero hindi ba? Okay. So, sabi dito, anointing him with oil in the name of the Lord. So, naglalangis din kayo, naglalangis. Hindi. Anong hindi? Ako hindi. Ayan o, anointing him with oil. Bakit? Literal ba yan na ipapagawa? Ano ba, wala bang oil sa inyo? Tingnan mo ha, is any man sick among you? Itong sick, literal to na sick o hindi? Sick yan, literal yan. O literal, let him bring in the priest of the church. Yung pagdali siya doon sa simbahan, yun ba ay literal o hindi? Hindi namin dinadala yan. So hindi nga literal sa inyo? Hindi, dinadasal namin yan, ipinagdadasal namin yung may sakit, nagdadasal din kami, pero hindi katulad sa ginagawa ninyong mga pare. Ito bro. Let them pray, let na ginagawa tulad ng pagwiwisik ng holy water o langis. Hindi namin ginagawa yan dahil yung ginagawa ninyo ay katulad sa ginagawa ng mga pagano. Okay, itong sinasabi to bro, anointing him with oil. Pagano gumagawa nito? Yes or no? May ginagawa ng mga bulaang ganyan. Hindi ba? Itong anointing him with oil. Ito nag-anoint ito ng oil ito, mga pagano ba ito? Yes or no? Oo, hindi. Gagawin yan, pero hindi namin ginagawa yan. Alagi. So, sang-ayon ka na ang nag-a-anoint ng oil dito, Kristiyano, hindi pagano? Pati pagano.
Hindi, dito sa talatang ito ba? Sa talatang ito, James 5:14. Sangayon ka ba ng ano dito mga Kristiyano hindi pag-ano? Oo, Ginagawa nyo hindi? ginagawa din ng Kristiyano yan. Hindi, ginagawa nyo ba o hindi? Hindi ko ginagawa yan. Okay, balikan natin yung ano, yung Hebreo 6:2, okay? Sa Hebreo 6:2 tayo balik. Sabi sa Hebreo 6:2 ganito. Ang dating Biblia. Isa sa mga pinapatigil yung paghuhukom na walang hanggan. Nang nagtuturo ng paghuhukom na walang hanggan, pinapatigil daw 'yon. Kapatid na dyan ang pinapakahulugan ko kasi dyan kung bakit ko ginamit yan, ulitin ko kung bakit ko ginamit yan, iba kasi yung termino mo na ngayon eh. Alam ko yung pinupuntos mo eh. Parang lumayo ka na doon sa ugat kung bakit ko ginamit yan. Iuulit ko lang mga kababayan kung bakit ko ginamit yung Hebreo 6 dahil sa sinabi ni Kristo na ang mga bulaang mangangaral gumagawa sila ng mga dakilang tanda't kababalaghan. Kaya naniniwala ako kahit sa Apostol Pablo ay hindi na po siya gumagawa ng mga himahimala sa huling panahon niya, huling buhay niya. Hindi na niya ginawa yon. At magpakita ka sa mga alagad nung nakaraan na, nung wala ng Panginoong Jesucristo, bihira na sila na gumagawa ng mga milagro na tulad yung ginagawa ng mga bulaang mangangaral ngayon na magpapatong sila ng kamay, matumba yung tao at ano pa yung ginagawa nila. Tulad yung ginagawa ng mga pari nyo. Hindi ako, yun yung pinupuntos ko dyan, kaibigan Jando. Yan ang pinupuntos ko na ang mga tunay na Kristiyano o tunay na alagad ni Kristo ay hindi na sila maggagawa ng mga kababalaghan tulad yung mga ipinapakita ninyong kababalaghan. Yun yung sinasabi kong tumigil na. Na sinabi ni John Ray na hindi yun pinatigil ni Pablo yung exorcism. Wala daw pinatigil na exorcism dahil pinapaturo pa nga yan ni Kristo yung exorcism ayon sa Mateo 28:20 na yan ay itinuro ni Kristo na lahat ng mga tao ay gawin nila yung exorcism. Kapatid na Milo? Pwede ko ba siyang tanungin? Sige kapatid. May ginagawa siya. Ayaw niya ata akong kausap pero gusto ko siyang tanungin. Wait lang muna bro ha. Meron daw naghahanap sa akin sa labas. Putahan ko muna saglit. Ibalik ako sa inyo, okay? Sige lang. Ayan. So, kapatid na Milo, pinapalabas nila. Itanong mo sa kanya na na yung anointing the sick with oil, ginagawa ba nila yon? Kasi ang dami-dami Katolikong may sakit, hindi naman nila ginagawa. Mamaya yan, itanong natin yan. Itanong natin yan. Tsaka yung mga sacraments nila, may bayad may menu, iba-iba nga ang presyo Iba ang presyo sa kasal sa Quiapo, iba ang kasal sa Pasig. Iba-iba. Ang reasoning nila is merong cost. Merong daw bayad sa kuryente, merong ganyan babayaran yung mga nagse-service. Yun nga ang business Lahat ng business ganun. Oo. At saka yung sinasabi niya sa akin na pinatigil, ikino-convert niya kasi sa iba sa ibang point. Alam kasi ko naman may nakasulat dun muli. Sige, basahin mo ulit yung kapatid na Yasel. Meron nakasulat dun sa verse 1, muli. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang
kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ang pananampalataya sa Diyos. Ang point ko kasi dito, alam ko yung point niya yung kung saan niya ako iniipit, alam ko yun pero ang point ko dito kung bakit ko sinabi yan, ang isang tao sana kapag siya po ay nakaalam na sa aral ni Kristo at naligtas na, nalinisan na siya, naging Kristiyano na siya, huwag siyang manatili, huwag siyang muli paulit-ulit. Yun ang point ko dyan At kung bakit ginamit yan. Tsaka gawain ng demonyo ang deception. Magpapakita yan ng mga milagro para maniwala ang tao. Gawain ng demonyo yun. Kaya nga pinatigil na sa mga Kristiyano yun Oo. Kaya nga si Pablo ay nung sa nakaraang buhay niya, hindi na niyang ginagawa meron nga nagkasakit kasama niya, iniwanan na lang hindi niya pinagdasal hindi niya pinatungan ng kamay kasi alam ni Pablo na yan ay talagang pinatigil na ni Kristo yan dahil sa sinabi ni Kristo doon po sa Mateo 24:24 na mag-ingat kayo, sabi niya, maraming lilitaw na mga bulaang mangangaral, bulaang Kristo, at sila ay gagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Kaya si Pablo hindi na siya gumawa ng mga kababalaghan kasi gawain na yan ng mga tulad yung maglehens ng mga may sakit. Yun kasi yung point ko doon sa video inililihis nila parang kumbaga inilalayo nila doon tapos gagawa sila ng ibang termino. Alam ko naman yung point nila pero saan ka nakarinig ng balita ngayon na ang mga pare nagpapagaling ng mga may sakit? Wala kang maririnig si Gitgano daw si Gitgano daw kaya nga ang sinabi ko dun si Gitgano nga may bayad nga. At saka hindi totoo 'yon. Kumbaga magpapakita lang ng mga kababalaghan pero hindi totoo. Nagpapakita lang gawain ng demonyo. Yun ang gawain ng demonyo kasi magpapakita pero hindi talaga nakapagpapagaling 'yon. Nagpapakita lang ng mga dakilang tanda pero kasinungalingan yung ipinapakita niya. Tsaka ano mo namang klase yun si Gitgano na nag-exorcist, merong healing seminar pero nagiinom naman siya. Saka sa sinabi na ni John Doe doon sa sinabi niya na pare lang daw ang binigyan ng karapatan. Bakit si John Ray, ang aral ni John Ray doon sa Mateo 28:20 pinapangaral daw ni Kristo yung exorcism sa lahat ng mga tao. Di magkalaban silang dalawa. Kung gano'n. Kasi kaya nga ayaw niyang sumagot Kaya gusto niya magtanong tapos iipitin ako diyan. Okay, back to studio. Jando, hello. Pwede akong magtanong sa iyo, Jando? Okay. Pero mamaya na pagtapos na kami ni Esel, bro. Sandali lang dahil nasa California ako, anytime pwede akong maputol. Nasa California ka? Sagutin, pwede ba akong magtanong sa iyo? Eto, bro, Direct sasagot ako, bro. Kasi ako'y Katoliko, hindi kami Bible alone. Kaya kung ang tanong mo, ang sagot ay nasa referensya, sa referensya ko babasahin. Kung ang tanong mo, ang sagot ay sa Biblia ko babasahin. Hindi mo ko magagapos gamit lang ang bersikulo, Paunahan ko na lang. Hindi. Hindi mo ko magagapos gamit lamang ang bersikulo lamang kasi hindi kami Bible alone. Sige, tanong, bro. Wala kang mababasa sa Biblia na sa tanong ko. Kung ang sagot sa tanong mo, bro, nasa Bible, basahin ko sa Bible. Pero ang sagot sa tanong mo ay nasa reference. Kaya ano muna ako magtanong, isipin mo, tsaka mo sabihin kung valid ang tanong ko o hindi. Yun na nga, bro. Sasagot nga ako. Sabihin mo kung valid ang tanong ko o hindi. Sasagot nga ako, bro, pero ang sagot ko, it's either Biblia or reference kasi hindi kami Bible alone.
Kasi puro ka na lang dyan, saang talata. Hindi na Bible alone. Masyado mo ako pinapangunahan. Mas maganda na pangunahan ko. Para siguradong kausap. Sige, go ahead bro. Ilan ang rights ng Catholic Church? Okay, ating tanongin dito sa ilan ang rights ng Catholic Church? Dali lang yan. Okay, ilan ang rights ng Catholic Church? Bakit hindi mo alam? Dali lang yan bro. Sige. Kaya sabi ko, di ba, ang sagot sa tanong mo nasa referensya, babasahin ko sa referensya. Sige. Okay. May sinasabi dito na Latin Rite tsaka Eastern Rite. Sa Latin Rite, meron siya tinatawag na Roman Rite, Ambrosian Rite, Mozarabic Rite, at Bragan Rite. Sa Eastern Rite naman, meron siyang Alexandrian Rite, Antiochian Rite, Armenian Rite, Byzantine Rite, Chaldean Rite. Okay. Pangalawa kong tanong. Pare-pareho ba ng turo ang mga rights ng Catholic Church? Iba-iba yan bro. Kasi iba-iba yung rite. Halimbawa na lang, sampulan na lang natin Sa Latin Rite namin, kapag nag-consecrate ang aming mga pari sa Latin Rite, sila ay nakatalikod sa mga tao. Yun. At wala silang lay minister. Pero sa iba namang na rite, nakaharap sa mga tao. Yun. Iba rin yung Byzantine Rite. So, tapos, ang turo ni Jesus, iba-iba. Hindi, it depends yan. Hindi bro, hindi siya iba-iba bro. It depends yan sa jurisdiction kung ano yung pinapaano doon. Kasi, sabi ni Kristo sa Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa. Kung sa kanilang jurisdiction, pinapahintulot nila yun ay may permiso ni Kristo. Yun bro. Hindi. So wag mo kung didikta ko ano yung sasagot ko. Kasi tanong mo yan sasagot ako ayon sa katuruan namin. Wag mo kong didiktahan. So ang turo ni Jesus, iba-iba, depende. Hindi nga iba-iba. Sabi ni Kristo bro, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man Hindi naman ganun ang nakalagay Hindi naman ganun ang nakalagay sa Biblia Ay, sabihin. Ano Sige. kakalagan? Babasahin ko, SLTV. Babasahin ko. Ang ingay mo kasi. Eto, babasahin ko na. Maingay ka. Ito, babasahin ko. Tingnan mo ha. Tunugan mo ha. Babasahin ko ha. Tandaan ninyo. Anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ay. Hindi tayo magkakalinawan yan. Ito Ako na lang magtatanong kapatid na Esel, sandali lang. Ito yan bro. I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, yung tatalian. Ano yung tatalian? Whatever you bind. Ano yung tatalian? Ano ibig sabihin yung tatalian? Whatever you forbid o declare to be improper and unlawful. So, ibig sabihin, yung tatalian dyan, hindi siya literal na pagtatali ang gagawin. Kundi, ang ibig sabihin nun... Ako na lang muna, ako na lang. Sige. Oh. Iba yung Kasi naintindihan ko naman yung tanong niya yung sagot niya So, Jando, eto. So, kung ang isang bansa, yung mga rights nga, pwede silang mag-declare at tatanggapin sa langit. Yes bro, basta hindi lang kasalungat sa bro. Sa alimbawa, sampulan na lang natin, abortion. Yung abortion, kahit sa ang right, pinagbabawal talaga yun. Kahit sa ang katuruan, pinagbabawal talaga yun. So, ang ibig sabihin nun, kung ang tao mag-declare, tatanggapin sa langit. Hindi. Yung mga inutusan diyan ang magdi-declare, kumbaga yung namamahala sa iglesia. Yung namamahala sa iglesia, sila magdi-declare. Pag sila nagdeklara, sabihin pinapahintulutan ni Kristo 'yan. Pag ipinagbabawal nila, ipagbabawal din ni Kristo 'yan. Yan ang ibig sabihin niya. Hindi ba considered na pagdadagdag yun sa turo ni Jesus? Hindi pagdadagdag. Sabi niya kasi, anuman ang ipahintulot nyo. Sa madaling salita, hindi pa na ipapahintulot.
Kaya nga sabi niya, anuman ang ipahintulot. dagdag nga yun sa turo ni Jesus. Bro, future tense yan, bro. Future tense. Anuman ang Hindi ganun ang turo ni Kristo. Pasensya ka na, Esel. Binasa ko lang ngayon lang, oh. I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind. Ano yung bind? Pagtatali, ano yon? Forbid. Pagbabawal. Declared to be improper and unlawful on earth shall have already been bound in heaven. And whatever you lose o kakalagan. Ano yung kakalagan? Permit. Declare lawful on earth shall have already been loosed in heaven. So yung pagtatali at pagkakalag, ang ibig sabihin yung pagtatali, pagbabawal, yung pagkakalag, pagpapahintulot. Ay, hindi. Ay, pasensya ka na, Esel, ha? Ako na lang. Sige, bigyan mo ko, Esel. Bible scholar na pabor sa paliwanag mo. Bigyan mo ko. Hindi. Sige, ikaw muna. Itong ginagawa ko, Bible scholar ng author nito. Sige, ikaw, bigyan mo ko ng Bible scholar na nagsasabi na mali ito. Hindi mali yan. Mali lang yung pagkaunawa mo dyan doon. Ano mali? Ito na nga, forbid, declared to be improper and unlawful. Yung loss naman, permit. Ano yung permit sa'yo? Kapatid Nesel, pakilagay na lang sa yung talata. Ano yung unawa mo sa SL, permit? Oh, whatever you lose, permit. Ano yung permit para sa'yo? Sige, kapatid na Milo, ikaw muna. Hindi, sagot mo na, SL. Anong unawa mo sa termino permit? Ako na lang muna kausapin mo. Ano ba naman to? Pwede pakilagay yung talata sa screen para mabasa natin. Ayan, binabasa ko na nga, oh. Iba kasi yan. Sige, sandali lang, ilagay ko lang, no? Yan. Makita mo ba dyan? Paputol-putol siya eh. Ay, iba ito. Anong talata yon? Yan ata yun. Ayan, ito. Kasi Nakikita ka dyan? So ang tinutukoy ba dyan sa Matthew 18:18 is mga turo? No. Yan na yun? Mga turo ba sabi Iba dyan? yung pakahulugan ni Janto eh. Hindi ko pa kahulugan yan. Binabasa ko naman eh. Nasa screen naman talata, hindi ko pa kahulugan yan. May binabasa ako. Ay kaya nga, tinatanong nga kita dyan to. Mga turo ba yan? Ano ba? Whatever you lose, ano man yung ipahintulot, permit. Whatever you permit, So, o declare pakaturo lawful on earth. So kung halimbawa ang ipahintulot ng Pope nyo, example, yung same-sex union. Pasensya ka na, tatanggapin bro. ba ng Diyos yun? Mali, bro. Forbid nga, nasa forbid yan, bro. Yung same-sex union, nasa forbid yan. Same-sex marriage, nasa forbid yan. So, pinagbabawal yan. Pag sinabi pinagbabawal, ipinapagbabawal din ni Kristo sa langit. Wala pang approval ang simbahang Katoliko sa same-sex marriage. Yung nakikita ninyo ng mga post sa Facebook na nagkakasal ng same-sex, yun ay LGBTQ Christian Church, hindi yung Roman Catholic Church. Sige nga, okay. So kung halimbawa magpahintulot kayo ng bagong... Bro, wag kang maghalimbawa sa akin ng imposible. Bigyan mo ko ng halimbawa na posible. Akala ko ba wala nang tatawa? Bro, wag mo kong bigyan ng example na imposible. Bigyan mo ko ng example na posible. Kaya nga, bagong turo ba yung sinasabi yan na kung ipahintulot ng church nyo, halimbawa? Yes. Bagong turo yun. Yes, kaya nga sabi, anuman ang... Kaya nga, bro, pakinig ka muna. Bago pala eh. Yes nga, pakinig ka muna. Kaya nga sabi, anuman ang inyong ipahintulot. Future tense yan, ha? Ano man ang inyong ipahintulot. Pag sinabing ipahintulot, hindi pa na ipahintulot ng panahon yun. Kaya nga pinaunahan na nga eh. Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sa madaling salita, so dagdag yun. Hindi pa na ipahintulot sa panahon ni Kristo. So dagdag nga yun sa turo ni Jesus. Wala namang problema si Kristo sa dagdag eh. Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang problema doon. Pero kung hindi naman salungat sa kanyang turo,
okay lang yun. Kaya nga sabi, ano man ang inyong ipahintulot. Ano yung sinasabi sa Bible na huwag kang magdadagdag? Magdadagdag ng ano? Sabi mo, turo. Hindi, anong saan talata yan, bro? Saan talata yan? Para malaman natin. Sige, kapatid Nesel, pwede pakalagay sa screen. Sige, anong talata yan? Anong talata Do yan? not add and do not omit. Ano yan, bro? Anong talata yan, bro? Do not add, do not omit. Saan talata nga yan? Saan talata? Iba kasi yung yung kuha ni Pakilagay na lang. Hindi. Kasi Sige, hindi ilabas ako nyo. pwede Saan mag-ano talata sa yan? Para screen ko, malaman natin kung anong panahon yan. Sige, ilabas mo. Saan talata yan? Ito ba kapatid na ano? Ito ba? Ano? Yan. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Ayan, Revelation Kung ang sino man ay 22:19. magdagdag Okay. o sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. So, pwede ka magdagdag. Sa church niyo, pwede kayo magdagdag. Okay, etong sagot ko. Ang tinutukoy ng naturang talata, specific lamang yan sa Book of Revelation. At wala kami dinadagdag sa Book of Revelation. Revelation 22:18-19 is a warning against tampering with the Book of Revelation only, which Jesus gave to the Apostle John. Sa madaling salita, yung tinutukoy dyan, aklat na ito. Ano ba yung aklat na daladala ni Apostol Juan nung siya ay na-exile sa Patmos? Yung Revelation. Huwag niyong dagdagan yung mga hula na nakasulat sa Book of Revelation at huwag niyong babawasan. Okay, ito na lang. Okay na. Diyan to, okay na. Ito. Sabi dito, sa talata, ang mga bagay ng ito'y, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So, ang tanong nyo dyan, Pwede ka bang hihigit doon sa nakasulat? okay, ang sabi dyan, rules yan eh. Tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Friends, I have used Apollos and myself as examples to teach you the meaning of the saying, follow the rules. I want you to stop saying one of us is better than the other. So, ang tinutukoy dyan na nakasulat, ang tinutukoy dyan na nakasulat yung rules, hindi... So kung si Jesus, meron ng rules na tinuro si Jesus, pwede pa kayo magdagdag doon. Hindi, bro, ang rules na yan, bro, yung rules ng mga Hudyo yan, ng Judaism yan, bro. Bakit? Kasi, kung yan ay tumutukoy sa Biblia, dapat sana hindi dinagdag ang New Testament. Bakit? Nang panahong isulat ito ni Apostol Pablo, hindi pa bahagi ng Biblia ang New Testament. Hindi pa siya bahagi. Kaya kapag sinabi na nakasulatan, it's only referring to the Old Testament only. Pero dinagdag yung New Testament. Dinagdag. Kailan siya dinagdag? Matagal nang patay ang mga apostol nang dinagdag ang New Testament. At nang sinabi yan ni Apostol Pablo, yung unang Korinto 4:6, hindi pa na isusulat ang Book of Revelation. Hindi pa na isusulat ang Book of Revelation. Pero ito nga sinasabi ko sa'yo. Yung turo ba ni Jesus kulang pa para dagdagan nyo? Ay, mali. Si Kristo na mismo kasi si Kristo na mismo ang nagsabi. Sabi mo yun. Bro, si Kristo na mismo ang nagsabi. Anuman ang ipahintulot nyo, sa madaling salita, hindi pa na ipapahintulot ng kanyang panahon. Basahin ko unang Korinto 7:12. Kaya? Oo nga. Babasahin ko muna. Pero kasi bago yan eh. Bro, babasahin ko muna, bro. Unang Korinto 7:12.
Sabi ni Apostol Pablo ganito, sa iba naman ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Ulitin ko ha. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Ano daw? Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Pero hindi Panginoon. niya pinapasunod yan, Jando. Hindi niya pinapasunod Pinapasunod yan. Opinion niya Pinapasunod. Tuloy natin ang basa. At kung ang isang babae naman ay may asawang hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng lalaki. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay tinatanggap ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. At ang babae hindi mananampalataya ay tinatanggap din ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. Dahil kung hindi, maging ang mga anak nila ay hindi tatanggapin ng Diyos. Ngunit ang totoo, tinatanggap din sila ng Diyos. Ngunit kung gustong, wait lang, basahin ko. Pinapahinto. Yan ay sinabi ni Pablo, pero hindi niya yan iniutos. Iniutos bro, huwag ka mong putulin. Tuloy ko lang. Ngunit kung gustong humiwalay ng asawang hindi mananampalataya, hayaan siyang humiwalay. Sa ganitong pangyayari ay wala nang pananagutan ang mananampalatayang asawa dahil tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. 16. Kung sa bagay, hindi naman kayo nakasisiguro kung ang inyong pagsasama ay magiging kasangkapan ng Diyos para maligtas ang inyong asawa. 17. Ang bawat isa sa inyo ay dapat mamuhay ayon sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Dapat manatili siya sa kanyang kalagayan na tinawag siya ng Diyos. Ito ang iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Utos yan, no? Oo nga, balik tayo sa tanong Utos. ko. So, magbigay ka nga ng example na ipinaintulot ng church nyo na hindi turo ni Jesus. Okay, sabi na lang natin na ipinahintulot ng church namin na hindi ipinahintulot ni Kristo, pasensya ka na. Kasi lahat ng ipinahintulot namin bro, sabi ni Kristo, ipapahintulot rin niya sa langit. Kaya wag kang pabilisan ng bibig ha. Wag mo kong paandaran ng pabilisan ng bibig, di mo ko mahuhuli diyan. Ano, magbigay ka nga ng example. Wala kaming turo bro na ipinagbawal ni Kristo. Wala, wala. Pero meron ba kayong turo na pinaintulot ng church nyo pero hindi turo ni Jesus? Hindi. Mali yun. Turo nga niya eh. Sabi nga niya eh, ano man ang inyong ipahintulot, ipapahintulot ko sa langit. Eh, kaya nga, ano ba yung ibig sabihin ng ipapahintulot, kung ano ipahintulot O nyo? ipahintulot, sabihin, hindi pa na ipahintulot ng panahon yun. Magbigay ka ng example. Example na lang natin na hindi pa, ito example kay Apostol Pablo. Sinabi ni Apostol Pablo sa 7:12, sabi niya, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Magbigay ka nga ng example. Ito na nga, Specific ito ang example na ibibigay ko sa inyo. Ito yung example na ibibigay ko sa inyo. Sinabi ni Apostol Pablo, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Isa yan. Huwag ka na maghanap pa. Yan ang example na ibibigay ko sa iyo. Huwag ka na maghanap pa ng iba. Magbigay ka, wala namang, hindi naman specific example yan eh. Sample na yan bro. Sabi ni Apostol Pablo, sample yan bro. Sabi ni Apostol Pablo, ito'y opinion ko lang. Siguro, kung kayo'y buhay sa panahon yan, sabi niyo siguro sa Pablo, huwag kang magturo niyan. Opinion mo lang yan eh. O sabi niya, iniuutos niya sa lahat ng iglesia ito. Sabi mo, kung anong ipahintulot nyo, turo ni Jesus yun na ipapahintulot. Oh. Kung ano ipahintulot, ipinahintulot ni Kristo. So, wala kaming aral na hindi niya ipinahintulot kasi sabi niya, ano mang ipahintulot niyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sabi mo ba, ano yun eh? Hindi, nakahanap ka lang ng butas eh. Magtanong ka na lang ng diretso. Hindi pa sinasabi ni Jesus eh. Yun ang, Kung ano pahintulot sa bagong turo. ano man ang inyong ipahintulot. Sa madaling salita, hindi pa na ipapahintulot sa kanyang panahon. Kaya, pinaunahan ni Kristo. Kung hindi pa na ipapahintulot doon, so bagong turo yun. Hindi, paglilinaw na turo yun. Paglilinaw na turo yun. Bawa, ito, sinabi ni Apostol Pablo, ito nga.
Ito Ganito ay lang yun opinion Janto. ko lang. Ganito lang yun Kung sinabi ni Jesus kung anong ipahintulot nyo, ipahintulot sa langit, so turo ni Jesus yun. Hindi yun bago, hindi yun sa church nyo na kung ano ipahintulot nyo. Yun na Kundi nga. turo ni Jesus yun. Yun na nga bro, pahintulot ni Kristo ang lahat ng itinuro namin. Lahat ng ipinahintulot namin sa aming iglesia, may pahintulot ni Kristo yon. Yun ang sagot ko sa tanong mo at wag ka na lang maghanap ng butas dyan, hindi mo magagawang gibain yung sinabi niya ni Kristo. Oh, sige, okay. Siguro hindi na magkakaintindihan dyan. So, eto, yung rights of the Catholic Church. Yun, maganda yun. Ulit tayo. Ang pag-aasawa ba ng pare, bawal? Ay, hindi bawal. Actually, bawal. disiplina yan bro. Disiplina yan sa amin. Pwede ka namang mag-asawa pero hindi ka na magse-celebrate ng misa. Pwede ka mag-asawa. Daming pare na nag-asawa na hindi na nag-misa ngayon. Hindi kita marinig. Minute naman kasi. Hindi, Ay, hindi. malayo ka kasi. Hindi na mute. Malayo ka, narinig kita, kaya lang Okay. Naririnig niyo ako, kaso nga lang malayo. Okay. Okay, ito yung right namin bro, yung right namin, lahat ng yon dahil pinahintulot ng aming iglesia, pinahintulot ni Kristo. Yon yung sinabi niya Ano man ninyo ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Yun ang sabi niya. Yun ang sagot ko. Balik tayo sa pare. Hindi nyo pinagbabawal na mag-asawa ang pare. Hindi. Kung mag-aasawa ka, di mag-asawa ka, pero wag ka nang magmisa. Bakit sa Biblia nakasulat yung bishop may asawa? Okay. Wala naman sinasabi na ang bishop kailangan may asawa. Wala. Hindi, pero pwede may asawa. Pwede mag-asawa. Pero wala sinasabi na kailangan mag-asawa. Sa amin kasi ito bro. Babasa ko ha. Ano yung sa amin ha? Babasa ko ha. Mateo, ito yung sa amin Mateo 9:11 hanggang 12. Ang sabi ganito. Mateo, teka muna ha. 19:11 ba yun? Wait lang ha. Double check ko lang. Ito. Sabi ni Kristo ganito. 19:11. Sumagot si Jesus, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito, maliban na lang sa mga taong pinagkalooban nito. May iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na ipinanganak na sadyang baog. Ang iba ay hindi makapag-asawa dahil sinadyang kapunin. At may iba naman ay ayaw mag-asawa dahil sa iikat na kita dahil bro, tumahimik ka muna bro. Sumasagot ikat ako. Huwag mong ikat. Sumasagot ako, huwag mong ikat. Ha? Hindi, agree nga ako sa iyo Teka, tuloy ko lang to para sa mga viewers naman. Hindi naman ikaw dito Nagtatanong ka, live tayo, sasagot ako, di may lang nanonood na viewers. At may iba naman ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ng sino man na hindi mag-asawa, wag na siyang mag-asawa. Kaya naman ng pari namin na huwag mag-asawa, di huwag siya mag-asawa. Pero kung gusto niya mag-asawa, di mag-asawa siya, pero bababa siya sa kanyang pagkapari. Yun. Paano bababa sa pagkapari? Hindi na siya magmimisa, hindi na siya mag-celebrate ng magpapakasal ng couple, hindi na gagawin niya yun. Kasi, kailang may pamilya na siya. Hindi naman wala namang sinabing ganun Kaya nga sabi bro, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At walang sinabi na mandatory ang pare meron talagang asawa. Bakit? Si Apostol Pablo mismo walang asawa. Si Kristo mismo walang asawa. Mga saserdote yon. Mga walang asawa sila. So, hindi mandatory sa Biblia na kailangan pagpari ka, kailangan may asawa ka. Walang ganun. Sige. Tapos na natin yung topic na yan. Tungkol sa rebulto, pwede? Sige, rebulto naman tayo. Go ahead, rebulto. Okay. Sa rebulto, sang-ayon ka ba yung teaching nyo na
pwedeng gumawa ng rebulto dahil ang rebulto, hindi lahat ng idol ay hindi lahat ng estatwa ay idol. Pero lahat ng idol rebulto. Ano sabi ng Bible scholar, bro? All idols are images, but not all religious images are idols. Sila nang sabi nun, hindi naman ako. So, pwedeng gumawa ng rebulto, wag lang idol. Wag lang idols. Okay. Paano kung nakasulat sa Bible, bawal gumawa ng idols at rebulto? Saan talata mo binasa yan? Hindi, kung meron. Please, saan mo ba? Ating basahin para malaman ang Kung meron context. nga. Basahin Kung mo, meron, bro, dapat para meron ating malaman ang context. Okay? Kaya nga. Ilabas mo ang Pero talata at babasahin natin para ating malaman ang context. Wag mo kung Kasi aandaran ng mga deceiving tactic na yan. Wag mo kung andaran ng Hindi. deceiving tactic, Hindi. ilabas mo ang talata, Hindi. babasahin natin. Hindi. Nakasulat sa talata. Sige, anong talata? Anong talata yan? Isang talata lang to. Anong talata Ngayon, yan? Pakinggan mo lang ako. Isa-isang talata nakasulat. Anong talata yan? Babawal ang idol at rebulto. Asang talata nga yan? Sige. Leviticus 26. Ano yan? 1. Leviticus 26:1. Uy, Levitico. 26 verse 1? 26 verse 1, bro? Okay, ating basahin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan, katulad ng mga inukit na imahen, mga alaalang bato, o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos. Ang Diyos-Diyosan nito, mismo yung rebulto eh. Wala. Tama naman yan, bro. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen. Tama yan. Yan ang mga Diyos-Diyosan noong panahon sa Levitico ay talagang kinikilala nilang kanilang mga Diyos. Samantalang yung aming mga rebulto ng mga santo, hindi namin tinuturo na mga Diyos ang mga yan. Wait lang muna ha. Pagka ko muna si Divine kasi umiiyak. Maingay si Divine eh. Wait lang. So, kapatid na Milo, pinapalabas nila na okay lang yung gumawa ng larawang inanyuan, basta wag yung mga Diyos-Diyosan. Pero, alam nyo, katangahan yan eh. Bakit? Bakit? Kasi, sinabi nga sa talata, alangan naman na kapag ikaw ay gagawa, ito, yung sinasabi sa talata na yung imahen ni Baal, imahen ni Dagon, kung sino-sino yung mga imahen. Alangan naman na yun sige, continue tayo. Gagawin mo. Kaya nga sinabi doon sa Exodus na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Hindi naman sinabi na Diyos-Diyosan ni Baal yung gagawin doon eh. Ganun ba? Sige, tanungin kita, Esel. Ano po? Saan po yung Exodus na magagawa ng ano? Esel, tanungin kita, Esel ha. Ano yung nasa ikalawang Kronika 3:10? Ako na lang muna. Wait lang muna. Sumingit si Esel eh. Pinagbibigyan na nga ako ni kapatid ng Esel eh. Hindi, sumingit. Bro, wait lang muna, bro. Wait lang muna, bro. Sumingit kasi si Esel. Ang pangit naman na papayagan ko yung mawala na lang sa ere. Bro, Esel, anong masasabi mo doon sa ikalawang Kronika 3:10, bro, Esel? Anong nakalagay? Eto, bro. Ikalawang Kronika 3:10, sasabi ganito. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kerubi na gawang nilarawan. Yan ba ilarawang inanyuan, bro? Esel, yes or no? Niluhuran ba yan? Hindi yan ang tanong kung niluluhuran ba o hindi. Ang tanong ko, yan ba ay laraw? Bro, wag mong, bro, Stroman fallacy. Bro, wait lang. Stroman fallacy ka eh. Kung ano yung tinatanong ko, yun ang sagutin mo. Pakisagot. Totoo yan. Larawang inanyuan ba yan, bro? Hindi. Ikaw kasi, para makalamang ka lang, ayaw mong matanong, ayaw mong sagutin mo muna. Ito ba'y larawang inanyuan o hindi?
Sandali Esel. lang. Pwedeng ako na lang Tama muna. yung sinabi mo, tama yung inilalagay mong talata. Tama Esel, yan. pakisagot. Pero yan, hindi yan Diyos. Larawang inanyuan ba ito o hindi? Tagsagot lang, larawang inanyuan ba ito o hindi? Larawang inanyuan yan. Okay, pero hindi Diyos-Diyosan. Hindi niluluhuran. At Hindi. kayo Ito, pinagagawa. hindi ba Diyos-Diyosan? Hindi kayo pinagagawa. Wait lang muna ha. Esel, wait lang ha. Esel, wait lang. Inaamin mo na ito'y larawang. Wait lang muna bro ha. Wait lang muna bro. Wait lang muna bro. Bro, sabi kasi ni Esel, inaamin niya na ito'y larawang inanyuan. Tanggap mo ba, Esel? Wala namang But Esel, tanggap mo ba na itong larawang inanyuan na ito ay hindi Diyos-Diyosan? Yes or no? Janto. Hindi, bro, wag mo nang takpan, bro. Wag mo munang takpan. Yung question mo. Bro, wag mo munang takpan. Ipasagot ko kay Esel. Pwedeng pakinggan mo muna ako. Pwedeng pakinggan mo lang ako sandali. Pangit eh. Tinatakpan niyo eh. Sandali. Ay, pangit tong ginagawa. Tinatakpan niyo. Wag niyo munang takpan si Esel. Pakinggan mo muna ako sandali. Pwede ba? Sige, magsalita ka. Pakinggan kita. Pero pagkatapos mo salita, ipasagot ko to kay Esel yung mga tanong ko rito. Oo. Sige bro, magsalita ka muna bro. Pagkatapos mo salita, ipasagot ko to kay Esel. Para hindi maiwanan. Para hindi maiwanan. Ano Esel? Sang-ayon ka ba na ito'y larawang inanyuan pero hindi Diyos-Diyosan? Yes or no? Oo. So inaamin mo sa Biblia may larawang inanyuan, hindi naman Diyos-Diyosan? Meron. Ipinagbabawal ng Panginoon o ipinapahintulot? Depende. Eto, pinapahintulot ba ito? Yes or no? Yan, ginawa nila yan. Hindi, pinapahintulot ba? Yes or no? Hindi, yung tanong mo kasi... Hindi, sagutin mo. Itong larawang inanyuan na ito na hindi naman Diyos-Diyosan, ito ba'y pinapahintulot o hindi? Pinapahintulot pero hindi pinaluluhuran. Okay. At unang-una, hindi kayo pinagawa. Ang mga yung Israel pinagawa si Moises pero kayo hindi. Okay na. Mababasa sa talata na sa Bagong Tipan pinagawa kayo. Okay na. Yan. Okay na bro. Salamat sa sagot mo. Si Jando, sige, magsalita ka lang dito. Ibubulgar natin yan sa sunod. Okay na bro, sangayon. Okay na bro, wala na problema sa sagot mo. Si Jando, mga kababayan, pwede daw gagawa ng larawang inanyuan. Pwede gagawa, pero luluhod kung ng larawang inanyuan. Bro, wag kang magbigay ng imposible, bro. Bakit? Hindi ako kailanman gumawa ng larawang inanyuan. Time out lang. Pwede bang akong kausapin mo dyan, do? Ay, pasensya ka na bro ha. Kung unahin ko sa Esel, siya kasi sinadya ko rito eh. Di naman ikaw, sumingit ka lang naman eh. Pinagbigyan na nga niya ako. Ako na nga. Okay lang ba? Ay, kung magbibigyan ka niya, it doesn't mean na iwanan ko na si Esel. Mali yun. Dahil hindi naman ikaw ang sadya ko rito, si Esel naman. Sabi ko sa'yo, alam mo, alas 12 pasado na dito ng gabi. Tignan mo yan, Jando. Ginagawang larawang inanyuan, hindi kay Rubin yan. May tanong ako dyan, bro Esel. Pwede po ba? Makasingit lang.